Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Awit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Simulan natin ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating paggugunita, mga kapatid, sa pagdadala sa mahal na Birhen sa templo, ating isinasalamin ito sa malawalhating pagdadala rin sa Kanya, anak na si Jesucristo, na sa mga magitan ng pagpapakilala nila sa templo, ang tahanan ng ating mahal na Panginoon Diyos Ama, ay nagsilbi itong inspirasyon para sa kanilang anak na si Jesus. Bagaman si Maria ay anak lamang ng mga tao at mortal, nagawang ialay siya at ipagkaloob siya bilang ina ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, na may maparangalan natin ang mga templo ng ating buhay bilang pagtatalaga rin natin nating mga sarili at maghahandog sa ating Amang nasa langit. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, hilingin natin ngayon na tayo linisin mula sa ating mga pagkakamali, pagmamalabis at pagkukulang. Hingan natin ang kapatawaran kung gayon ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Aman naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ang nakakakita sa isang kasulatan, nakalulong na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpapahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makakapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nangangis sapagkat walang natagpo ang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon." Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda ng tronong napapaligiran ng 4 na nilalang ng buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at 24 na matatanda. May hawak na alpa at ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito.
Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao. Mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa, ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangangapagkumbabay, tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsasayat, mag-aawitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayang magsisigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting babalita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkakabila-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y walang silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga ginigili ko mga kapatid, mga minamahal ko mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi ba't ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan? Bakit naman ganun ka ang pananalita ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo? Bakit sa kanyang pagtangis sa kanyang lungsod ng Jerusalem ay naiparamdam niya ang kapighatian, naiparamdam niya ang kalungkutan? O marahil ito nga ay isang mensahe, na isang propesiya sa mangyayaring karumal-dumal o kagilagilalas sa bayan o lungsod ng Jerusalem, sa bayan ng Israel. Bagamat alam naman natin mga kapatid na ang lahat, lalong-lalo na sa linggong ito, isang linggong ito na tinatawag natin pagwawakas. Kapag binabanggit kasi yung salitang pagwawakas, ay pumapasok na agad sa isipan nating mga mananampalataya ang katapusan ng mundo. Noong nakaraang linggo nga, ang ating ebanghelyo patungkol sa mga kagilagilalas na pangyayari. Yung sa wikang Ingles ay yung catastrophic mentality natin. Dahil sa paglalathala sa Ebanghelyo ni San Marcos noong linggo, doon sa mga pangyayari na mayayanig ang kapangyarihan ng kalawakan. Agad-agad isipin natin tayo, ano ba kaya mangyayari sa atin? Ito'y katapusan na natin lahat.
Pero alam niyo mga kapatid, itong pagtangis ni Jesus sa kanyang bayang Israel ay pagtangis na may kaakibat na pagdadalamhati, no? Well, di ba, ang pagtangis ay salamin ng pagdadalamhati, no? Pero saan ba nanggagaling itong pagdadalamhati ni Jesus? At kanino niya ito inuukol? Sa bayan ng Israel, sa lungsod ng Jerusalem, sa mga to. Bakit? Dahil hindi pinansin daw ang pagdating ng Diyos upang iligtas siya. Ito'y sumasakatawan sa kanyang pagdating na lingid sa kaalaman ng lahat dahil sa hindi na pagpansin sa kanya o hindi pagkilala yun. Pag hindi mo raw pinansin ang isang tao, hindi mo siya kinikilala. You do not recognize. So that means, he is pertaining to himself in front of these people, in front of this chosen race, ang Israel. They didn't recognize him as the one being sent by God who chose this people. Ang bayang hinirang ng Diyos, hindi kinilala ang isinugo, hindi kinikilala at hindi pinansin ang Mesiyas, ang hinirang, ang tagapagligtas. Hindi pinansin ang magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan na ngayon ay kanyang ipinapahayag. Ang kapahamakan na yan ay darating na sa iyo. Ang propesiya, ang pagpapahayag ni Jesus na balang araw kukubkubin ang bayang Israel, ang lungsod ng Jerusalem, walang ititira, wawasakin, pero wala nang tatayo sa kanila para ipagtanggol, ipaglaban sila mula sa kanilang kaaway. Marahil hindi naman ito kaaway, mga kapatid, na lilipol sa kanila. Sapagkat nilipol na sila ng tunay na kaaway na binabanggit ni Kristo, ang kasamaan, ang kasamahan ng puso, pagkapuot, na bumuo sa kanilang kalooban, na siyang bumulag sa kanilang mga mata para kilanlin ang hinirang ng Diyos. Kapatid ko, minsan, mga kamanalig ko, minsan, ganyan din naman tayo eh. Araw-araw nililipol tayo ng ating pangunahing kaaway. Araw-araw tayo ay ginagapo, no? Ginugupo ng ating pangunahing kaaway, ang ating kasalanan. At dahil sa ating kahinaan, di atin nakikita na kung minsan nandyan na sa harapan natin ang kasagutan sa ating mga katanungan, ang ating mga problema, nandyan na ang kasagutan, pero hindi natin kinikilala. Our incapacity to recognize. Why? Because we are hindered. Binubulag tayo ng ating sariling pagkilala. May kanya-kanya tayong paraan ng pagkilala. Pero because of our limitasyon natin o pagkukulang nating mga tao para kilanlin ang tunay na sinusugo at mensahe ng Panginoon natin, ang ating ginagamit na, we use the spectacle of doubt. No? We use ginagamit natin ang salamin, no? Ng pagduruda at pagdadalawang isip. Kaya bakit si Jesus ba ito? Nagtatanong na agad tayo. Ang Diyos ba ito? Mensahe ba ng Panginoon sa atin ito? Mga kapatid, araw-araw naman nangungusap ang Diyos sa buhay natin eh. Araw-araw siya pinaparamdam niya ang kanyang presensya na kumisan gumagamit siya ng mga mensahero, gumagamit siya ng mga taong kinatawan niya o ginagamit niya ang mga kasaysayan natin o karanasan natin para iparamdam sa atin ang kanyang presensya. Pero to no avail, we did not recognize Him. Mga pangyayari sa buhay natin, ang pagpano ng mahal sa buhay, hindi ba? Sasabihin natin, isinisisi na nga natin sa Panginoon ko minsan, Lord, bakit mo naman kinuha mahal ko sa buhay? Bakit mo naman hindi pinagkaloob sa akin ang kahilingan ko, Panginoon? Bakit naman ganitong ginawa? Hinayaan mo ko, mahal na Panginoon. Yun pa lang, yung pagduro mo, ba't mo hinayaan ka? That means, sino nagpabaya? Ibig sabihin, nire-recognize mo na may Diyos sa buhay mo na inaakala mo nagpabaya. Kung minsan, hindi mo naiisip, kapatid, na kala ko, Lord, mahal mo ako, wala ka. Bakit mo pa kinuha, mahal ko sa buhay? Hindi, sino may kumuha? Di ba, ang Diyos din. Ang Diyos ang nagbigay, nagbahagi, nagkaloob, siya rin ang may kaparapatang bumawi nito. Pinahiram eh. Kaya nga, hiram sa Diyos ang ating buhay. Kaya pag pumanaw yan, binawian ng bawa. Binawi! Diba? Mga kapatid, napakasimpleng bagay, pero
nabibigatan tayong tanggapin dahil nga namimighati tayo. Si Jesus, sa kabila ng kanyang kapighatian, naramdaman at ipinamalas sa lungsod ng Jerusalem, malinaw pa rin sa kanya na ito'y paalala sa ating lahat na araw-araw kinukubkob, sinisira ang Jerusalem sa ating mga buhay. Ang Jerusalem sa ating mga puso. Ang templo, tayo, araw-araw, pilit na sinisira tayo ng ating pangunahing kaaway sa pamamagitan ng kanyang mga pangako na siyang nauuwi naman tayo sa pagkakasala. At pag sirang-sira na tayo, hindi ba sino naman ang tatakbuhan mo? Sino ang nilalapitan mo? Ang Diyos. Pero kung minsan nilalapitan mo, hindi para lumapit ka, para humingi ka ng kapatawaran, maniglob ka sa Kanya, hindi ang ginagawa natin, sinisisi naman natin siya. Ngayong araw na ito, mga kapatid, buksan natin ang ating puso't isipan. Katulad ng magandang mensaheng ito bilang babala sa atin. This is the warning for every one of us. Isang mensahe ng paglaya, pero ito isa rin paalala o babala sa atin na huwag tayong magpabaya. Kaya nga magtanod tayo sa mga huling araw na ito. I find it rather interesting na para sa iba, itong mga huling araw na ito ay nagpapanik na nangangamba na sila. Lalo pag ganitong balita naririnig natin. Instead, let us take it as an opportunity. Isang pagkakataon, or sinasabi kong huling pagkakataon natin para makabawi tayo sa Diyos, para bumalik tayo sa Kanya. Huwag kang magpanik, kapatid. Darating at darating ito. Ano sabi ng ating mahal na Panginoon? Darating ang araw ng malapit na. Sabi niya. So, ibig sabihin, huwag kang magpanik. Dapat ang gawin mo, take it as an opportunity na bumawi ka ngayon. Malapit na pala. Ito na yung huling pagkakataon. I call it the parable of the last call. Huling tawag. Huling paanyaya para sa ating lahat. Na nawa, maiwasan natin. Sabi nga nila, pwede naman iwasan isang kagimbal-gimbal na pangyayari basta nakahanda ka. Ito ang sinasabi ng Panginoon ay magaganap dahil sa pagpapabaya. Pero pag inaghahanda ka, hindi na ito mangyayari. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya kapatid, when we hear of these things, that the end is about to come, then do not stumble. Instead, take its opportunity. Bumangon. Magtanod. Magtiwala. Huwag ka mag-alinlangan. Huwag ka magdalamhati. Sapagkat ang pagdalamhati natin ay inako na rin ni Jesus sa tagpong ito. Siya mismo ang nagdalamhati dahil sa kapabayaan at hindi pagkilala sa Kanya. Pero kung kikilalanan natin siya sa panahon natin ngayon, maiiwasan natin ang mga bagay na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, sa paggunitan natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos sa bawat pagdalangin ng ating itutugon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae, naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng makapagsiglang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang mga yumao naway
maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pagpapala mo. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikha na sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aming may aalay mula sa loob at buo ng aming paggawa. Ang tinapay nito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. Kapuri-puri ka, Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aming may aalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawang alak na ito para sa amin. Nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kang manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyang ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napakalwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang ating katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming tagapangasiwa at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasakin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala.
At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapanalig. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao. Panginoon namin Diyos, aming Ama, ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo rin galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. At pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon naman ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila
ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Mga kapanalig, tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa November 21, araw ng Huwebes. Bukas po ito, o ngayon na po ito, para sa dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan o Christ the King sa November 24, araw ng Linggo. Para po sa mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention at kaluluwa, at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa ating religious department sa kanilang numerong 8925-7931 local 129-131 at 137 o mag-text lamang po sa numerong 0977-620-9460 at 0917-631-4589 at maging Eucharistic Advocate po na tayo. Hanapin lamang po si Binibining Rene Jose at Binibining Ali Nahe. Muli po, maraming salamat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapaggindapat ng aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayin na po tayong lahat sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos. Hostia. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, sa mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga patinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ego sacramentum veneremur celui et ambiguum documentum nobis datitui persequides supplimentum sensum Genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sidet benedictio, procedenti ab troque comparsit laudatio. Amen.
panem de cielo prestitis tieis. Omne declamentum menseamente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quae sumus, itanos corporis et sanguinis tuas sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vigeter sentiamus, cui vivis in regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jesus ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si Jesus ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Muli po, maraming salamat kay Reverend Father Bong Turingan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,